Lucia's POV. DJ, nasan ka na? Huwag ka magkakamali na iuwi si Macy na may kulang na. Kundi mapapatay talaga kita. Paulit-ulit kong bigkas habang walang kapagura na nagpapalakad-lakad ako dito sa may garden. Kanina ko pa inaabangan ang pag-uwi nila DJ at Macy. Para na akong mababaliw sa sobrang pag-aalala. Kung alam ko lang kanina na sa bar ang punta ng dalawang yon, hindi ko na sana pinairal ang pride ko eh. Dapat pinigilan ko na si Macy na wag sumama sa kapatid kong happy-go-lucky. Nakasalubong ko na siya kanina sa hagdan. Hindi ko pa kinausap. Ang tanga-tanga ko. Ano bang mga pinagagagawa nitong si DJ kay Macy habang wala ako? Huwag niyang sabihin na pinopormahan niya din ang girlfriend ko. Shit, mukhang hindi lang si Raven na magiging karibal ko dito ah. Mukhang pati kapatid ko. Nabighani na din yata sa taglay na ganda ni Macy. Shit, ayaw kong mag-isip ng ano paman. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Konting-konti na lang talaga at mababaliw na ako eh. Kuya, hindi pa rin sila nakauwi? Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang boses ng bunso kong kapatid na si Fantasia. Kasalukuyan siya naglalakad palapit sa akin. Isa pa tong kapatid kong ito eh. Akala ko talaga sa akin siya kampe. Pero hindi niya malang naibulong sa akin kanina na sa bar palang punta ng dalawang yon. Di sana nagawan ko kaagad na paraan habang maaga pa. Hindi pa. Tsaka nagpalit ba ng number si Macy? Bakit hindi ko siya makontak? Kunot noo kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Hindi ah. Tsaka paano mo siya makontak kung sira ang phone niya? Nakataas ang kilay na sagot nito. Nagulat naman ako. Sira ang phone niya? Kailan pa? Nagtataka kong tanong. Matagal na. Noon pa nag-away kayo. Si Kuya DJ lang naman ang nagsabi sa akin pero ibinato daw ni Macy kaya nabasag. Seryosong sagot niya sa akin. What? At hindi mo malang namagit sa akin to? Seryosong tanong ko sa kanya. Kaya pala hindi ko makontak-kontak si Macy. Wala na pala yung cellphone na bigay ko sa kanya? Shit, ano bang nangyayari sa akin? Bakit feeling ko ang daming nangyari na hindi ko alam? Hindi ka naman nagtanong eh. Malay ko ba? Nakangusong sagot niya. Wala sa sariling napaupo ako sa isang bakanting upuan. Pakiramdam ko aatakihin pa yata ako ng high blood kahit na wala naman akong history na mataas ang dugo ko eh. Lalong lumala ang nararamdaman ko ngayong sama ng loob dahil sa mga nalaman ko. Bakit nga po pala hindi na lang si Kuya DJ ang tawagan niyo? Maya-maya ay bigkas na naman ang pasaway kong kapatid. Ginawa ko na yon at hindi niya din ako sinasagot. Naiinis kong bigkas. Feeling ko may masasapak talaga ako mamaya eh. Humanda talagang DJ na yun sa akin. Ganun ba? Hala, paano yan kuya? Baka mamaya nagustuhan si Macy ni Carlos. Lagot na. Muling wika na naman ng kapatid ko na lalong nagpakulo ng dugo ko. Matalim ko siyang tinitigan bago ako nagsalita. Pwede bang iwan mo na ako dito? Matulog ka na at anong oras na? Utos ko sa kanya. Feeling ko wala naman siyang naitulong sa akin eh. Lalo lang nadagdagan ng init ng ulo ko dahil sa mga pinagsasasabi nitong si Fantasia. Okay po, good night kuya. Bahala ka na maghintay sa kanila ha. Nakangiti niyang paalam sa akin at mabilis na naglakad paalis. Naiwan naman akong hindi ko mapigilan ang mapasabunot sa sarili kong buhok. Konting-konti na lang talaga at sasabog na ako eh. Hindi ko talaga ito inaasahan. Ilang araw akong pagod at gusto ko sanang magpahinga ngayong gabi. Pero heto ako. Hindi mapalagay sa kakahintay sa pag-uwi ng babaeng mahal ko dahil sa kagagawan din ng pasaway kong kapatid. Bar? Shit, bakit dun pa? Paano kung mabastos siya dun? Nasa ganoon akong sitwasyon nang mapansin ko ang pagbukas ng gate at pumasok sa loob ang isang familiar na sasakyan. Sa wakas, dumating din ang kanina ko pa hinihintay. Wala na akong sinayang pa na sandali. Dali-dali ako naglakad pa sa lubong at saktong pagtigil ng sasakyan, nasa tapat na kaagad ako ng passenger seat at mabilis na binuksan iyon. At ganoon na lang ang panlulumo ko nang sumalubong sa paningin ko ang hindi ko alam kung tulog ba o lasing na si Macy. Mukhang hindi niya man lang namalaya na nakarating na pala sila dito sa bahay. Ni hindi niya man lang din napansin na nabuksan ko ng pintuan sa gawin niya. What happened to her? Kumpronta ko kay AJ na noon ay tuluyan na ding nakababa ng sasakyan. Lasing, hindi ko naman akalain na hindi pala siya sanay uminom eh. Parang baliwalang sagot niya na lalong nagpadagdag ng galit ko sa kanya. Hinayaan mo siyang uminom?
Mataas ang boses na tanong ko. Mabuti na lang talaga at nasa kabilang bahagi siya ng sasakyan. Kung hindi baka kanina ko pa nasapak ang DJ na to eh. Normal lang ang uminom dahil galing kami ng bar kuya. Okay, since nandito ka na rin lang, ikaw na bahala kay Macy. Gusto ko na ding matulog. Bali walang sagot niya na sinabayan niya pa ng paghikab bago tuluyang naglakad paalis. DJ, hindi pa tayo tapos ha. Mag-uusap tayo bukas. Seryoso kong bigkas, pero parang walang narinig na ipinagpatuloy lang ang paglalakad papasok ng bahay. Naiwan naman akong muling itinuon ng pansin kay Macy at lalong nagtagis ang aking bagang nang mapansin ko na iba na ang kasuotan niya ngayon kumpara kanina noong umalis sila. Pagkainis at selos ang nararamdaman ko habang nakatitig ako sa nahihimbing na yatang nakatulog na si Macy. Confirm, lasing nga. Dahil nang ilapit ko ang mukha ko sa mukha niya, ay naaamoy ko sa hininga niya ang alak na ininom niya. Sinabi ko na nga ba hindi ako dapat magtiwala kahit kanino. Hindi talaga magandang ideya na iwan ko siya Wala talagang magandang kahihinatnan ng pagtatampo ko sa kanya. Dahil kung hindi pa ako umuwi, nakakatakot isipin na baka magising na lang ako isang umaga na pag-aari na siya ng iba. Muli kong sinipat ng tingin si Macy. Lalong lumutang ang angkin nitong ganda sa kanyang kasuotan. Kung ako siguro ang kasama niya, hindi siguro talaga ako papayag na magdamit siya ng ganito. Halos makita na ang hita niya. At halata masyado ang hubog ng kanyang katawan kahit na nakaupo siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, lalo na nang maramdaman ko ang pag-iinit ko. Sino ba naman ang hindi mag-iinit kung nasa harapan mo lang ang babaeng mahal mo at pinapangarap mo? Liban sa pag-inom ng alak, ano pa kayang ginawa nila sa bar? May nakilala kaya siyang iba? Hinayaan kaya siya ni DJ na makipag-usap kahit na kanino? Shit, hindi ako mapalagay. Kailangan siguro ng dobleng pagbabantay para walang ibang makalapit sa kanya. Akmang hahawakan ko na sana siya nang mapansin kong nakadilat na ang namumungay niyang mga mata. Direktang tumitig sa akin, sabay ngiti. Lucio, ikaw ba yan? Bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Para akong nahipnotismo na nakatitig lang sa maganda niyang muka. Ilang buwan ko ding hindi nasilayan ang ngiti niyang ito sa akin. Sobrang saya ng puso ko ngayon at gusto ko siyang yakapin. Sino nagsabi sa'yo na pwede kang sumama kay DJ na magbar? Kaagad kong kastigo sa kanya. Napansin kong natigilan siya kasabay ng pag-ismid. Ayaw mo na sa akin, kaya sasama na lang ako kay DJ. Nakangiti niyang sagot. Halatang lasing talaga dahil medyo bulol na Sino nagsabi sa'yo na ayaw ko na sa'yo? Si DJ? Umalis lang ako saglit dahil nagpapalamig lang ako ng init ng ulo dahil sa ginawa mo, pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin ang lahat ng nais mo. Seryosong sagot ko sa kanya. Whatever. Bigkas niya, sabay halukip-kip. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, kaya kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay. Halika na, bumaba ka na dyan at nang makapagpahinga na tayo. Bukas na tayo mag-usap. Seryoso kong bigkas. Pero hindi man lang siya natinag, kaya hindi ko mapigilan ang mapabuga ng hangin. Don't tell me na natuto na siyang maging matigas ang ulo. Sinong nagturo sa kanya? Si DJ pa rin? Macy, let's go. Muli kong bigkas. Hinawakan ko pa siya sa balikat at marahang niyugyog, pero walang epekto. Mukhang tinulugan na naman yata ako. Wala na akong choice, kundi ang buhatin na lang siya. Yun nga lang, bago ko nagawa yun, muli na naman siyang nagsalita. Nasusuka ako. Narinig kong bigkas niya, kaya kaagad akong naalerto. Napansin kong pilit na siyang tumatayo mula sa pagkakaupo sa loob ng sasakyan. Kaya mabilis akong dumukwang at tinanggal ang kanyang seatbelt. Ano bang nangyayari sa akin? Imbis na kargahin ko na siya kanina pa patungo sa kanyang silid, nawili pa kasi akong pagmasdan siya at kausapin. Kayong alam ko naman na hindi ko siya makakausap ng matino sa mga sandaling ito. Dahil lasing nga. Sa bagay, masisisi ba ako ng lahat? Siguro nga dahil sobrang namiss ko siya, kaya para bang wala na akong balak pang iwalay siya sa paningin ko. DJ, pakisabi nga sa mabait mong kuya na ang pangit niya. Hindi ba naman ako pinansin kanina? Sino ba siya? Akala mo naman hahabulin ko siya. Muling bigkas ni Macy. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Pambihira, kailan pa siya natutong magsalita ng mga ganitong bagay? Pangit daw ako? Maaalala pa kaya niya ang mga pinagsasasabi niya ngayong once na bumaba ang tama ng alak sa kanyang sistema? Well,
Mukhang naalimpungatan lang kaya wala na akong choice pa, kundi ang pagtiyagaan siyang ilabas sa loob ng kotse. At kinarga papasok ng bahay. Kailangan niyang maipwesto ng maayos. Kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig niya na nakakasakit ng kalooban ko. Maaaring grabe din ang tampo niya sa akin at katakot-takot sigurong panunuyo ang dapat kong gawin para magkabati ulit kami. Kung bakit naman kasi mas pinairal ko ang pride ko. Napagtiyagaan ko nga maghintay na tumuntong siya sa tamang edad. Ngayon pa ba ako susuko ngayong 18 years old na siya? Kaunting paghihintay na lang naman ang gagawin ko at magiging akin din siya eh. Imbis sa sarili niyang silid ko siya dinala, nagpa siya akong sa sariling kwarto ko na lang para sure akong wala siyang ligtas sa akin. Lagot talaga siya sa akin kapag mahimasmasan siya sa kanyang kalasingan. Ayos, bakit ba hindi ko siya makalimutan? Bakit ba siya na lang ang palaging laman ng isipan ko? Muli niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay. Sino ba ang tinutukoy niya? Ako ba? Natural, ako talaga yon. Dahil ako lang naman ang boyfriend niya. Pagkatapos ko siyang maihiga sa aking kama, hindi ko mapigilan ang pakatitigan siya. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang muling tumambad sa mga mata ko ang kabuuan niya. Shit, bakit bang sexy ng damit niya? Nakalilis ng kaunti ang maiksi niyang shorts at na-expose na sa paningin ko ang kanyang hita. Ang damit naman niyang kinulang yata sa haba ay nakalilis na din at kita na din ang kanyang tiyan. Ang sexy niyang tingnan at bagay na bagay talaga siya sa kama ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nakakaramdam na din ako ng pag-iinit ng buo kong katawan. Nararamdaman ko na din na dahan-dahan na nagre-react ang aking alaga. Hindi ko alam kung tama ba itong ideya ko na dalhin dito sa silid ko si Macy. Dahil ngayon pa lang, para bang nagsisisi na ako. Malamig ang buga ng aircon dito sa loob ng kwarto. Pero unti-unti na akong pinagpapawisan. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na sobrang laki pa rin talaga ng epekto sa akin ni Macy. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na sobrang nasasabik ako sa kanya. Sabagay, siya lang din naman na nag-iisang dahilan kaya hindi ko magawang tumingin sa ibang babae. Although minsan kong sinubukan na ibaling ang tingin ko sa iba, pero hindi ko talaga kaya. Ang babaeng si Macy lang talaga ang palaging laman ng isipan ko at mababaliw yata ako kapag hindi siya mapasa akin. Dahil sa bugso ng damdamin, dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay na ipinatong ko ang aking isang palad sa naka-expose niyang hita. Para akong kakapusin ng hininga na hindi ko mawari. Sobrang sakit na din talaga ng puson ko. Nagwawala na ang aking alaga at ramdam ko na ang paninikip ng aking underwear. Missy. Mahina kong bigkas pero parang wala naman siyang naririnig. Napahimbing na yata talaga ang pagtulog niya. Kaya lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob na haplusin ang kanyang hita na lalong nagpaigting sa matinding pagnanasa na aking nararamdaman. Oh God, pigilin mo sarili mo, Lucio. Hindi pwede ang iniisip mo. Hindi mo ugali ang mag-take advantage sa babaeng lasing, lalong-lalo na sa babaeng mahal mo. Parang tangang mahinang bigkas ko sa aking sarili. Tinigilan ko na ang paghaplos ko sa hita ni Macy at mabilis na tumayo. Marahas pa akong napabugan ng hangin para pakalmahin ang sarili ko at mabilis na dinampot ang kumot at itinakip sa katawan ni Macy. Hindi ako dapat magpadala sa tukso. Dapat kapag angkinin ko si Macy, nasa matino siyang wisyo. Hindi lasing para mas maiparamdam ko sa kanyang pagmamahal ko. Tama, init lang ng katawan to at mawawala din sa malamig na tubig. Sa naisip kong yon, nabilis ang hakbang na naglakad ako patungo sa banyo. Pagkapasok ko sa loob, basta ko nalang binuksan ang shower at tumapat sa malamig na tubig. Ni hindi na nga ako nag-abala pang tanggalin ang saplot ko. Para kasing sasabog na ako sa init eh. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko bago pa ako makagawa ng kasalanan. Kahirap palang magpigil. Lalo na at sobra ko pala siyang namiss at nasa tabi ko lang siya. Lagot talagang Macy na to sa akin bukas. Kung bakit naman kasi uminom-inom pa siya eh. Isa pa tong kapatid kong si DJ. Makikita niya talaga. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang pagdala kay Macy sa bar at nilasing niya pa talaga. Sa tulong ng malamig na tubig na mula sa shower, kahit papano kumalma din naman ang pakiramdam ko. Tuluyan na akong naligo at lumabas ako ng banyo na presko ang pakiramdam. Muli akong napatitig kay Macy na nasa kama. Kung ano ang posisyon niya kanina, ganun pa rin ngayon. Carefree at walang pakialam na nakatihaya lang pero halatang himbing na sa pagtulog. Tinapunan ko pa siya ng tingin
nang makailang ulit bago pumasok sa aking walk-in closet para magbihis. Cotton shorts at white sando ang napili kong isuot. Kapag nag-iisa lang ako dito sa silid ko, kontento na ako sa boxer shorts lang. Pero since kasama ko si Macy, kailangan ko ng maayos na kasuotan. Tatabi ako sa kanya sa kama at ayaw kong mailang siya sa akin kung sakali mang magising siya. Nang matapos kong gawin ang evening routine ko, tuluyan na nga akong nahiga sa tabi niya. Ilang saglit ko pa nga siyang pinakatitigan bago ako dumukwang at binigyan siya ng magaan na halik sa labi. Naamoy ko ang ininom niyang alak sa hininga niya, pero ang bango niya pa rin. Pagkatapos ko siyang halikan, mahigpit ko siyang niyakap at ipinikit ang aking mga mata. Ilang araw akong pagod at kailangan ko din talaga ng maayos at mahabang tulog. Macy's POV. Ouch! Ang sakit! Hindi ko mapigilang bigkas pagkatapos kong imulat ang aking mga mata. Nagising ako na sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano ko nakauwi kagabi. Basta ang huli kong natandaan ay imbis na uuwi na kami ni DJ, nagkatagayan pa. Hindi naman ako makahindi dahil nahihiya ako. Baka sabihin nila killjoy ako. Sapo ang aking ulo, dahan-dahan akong bumangon ng higaan. Pero muli ding napahiga nang mapagtanto ko na nasa ibang silid pala ako. Nagtataka kong inilibot ang aking tingin sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang lalong magulat nang dumako ang tingin ko sa isang lalaking nakatayo malapit sa akin at seryosong nakatitig sa akin. Lucio? Gulat kong bigkas. Kunot noo kong inilibot ang tingin sa paligid at doon ko nga mas napagtanto na nasa silid niya ako. Pero paano? Paano ako nakarating dito sa silid niya? Gayong hindi na nga kami bati. Ano bang nangyari kagabi? Pagkatapos kong malasing, nagkamali ba ako ng silid na napasukan? Pero imposible naman yata yon. Shit, wala akong maalala. Sinong may sabi sa'yo na pwede kang uminom? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway, lalo na nang mapansin kong nakakunot ang kanyang noo na direktang nakatitig sa akin. Ikaw pala, paano ako nakapasok dito sa silid niyo, sir? Mahinang tanong ko. Simula ngayong araw, dapat palalagyan ko ulit ng sir ang pagtawag ko sa kanya para mas formal pakinggan. Wala na kaming relasyon para tawagin ko pa siya sa pangalan niya. Anong tawag mo sa akin? Sir? Lalo yatang uminit ang ulo niya dahil mas tumaas ang timbre ng boses niya. Hindi ko alam kung saan siya galit, sa pagtawag kong sir o dahil hanggang ngayon nandito pa ako sa kama niya. Sorry po, lalabas na. Kandautal kong bigkas at mabilis na bumaba ng kama. Oo, masakit ang ulo ko dahil siguro sa hangover. Pero tsaka ko na lang siguro damdamin yon. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa akin dito sa silid niya. Gayong hindi na nga kami in good terms. Stop! Sinong may sabi sa'yong bumangon ka? Akala ko ba masakit ang ulo mo? Saan ka pupunta? Seryosong muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Napaupo ako sa gilid ng kama niya at nahihiyang tumitig sa kanya. Walang ipinagbago. Mas lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Kaya lang sa tuwing naiisip ko na break na pala kami, sumasakit lang ang kalooban ko. Ngayon ko lang lubos na napagtanto na hindi pa pala ako ready na makausap siya. May klase pa po kasi ako eh. Tsaka anong oras na ba? Kandautal kong tanong. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lalo na at napansin ko kung paano niya ako titigan ngayon. Wala ka pang naisagot na matino sa mga tanong ko, tapos ngayon gusto mo nang umalis? Seryosong bigkas niya. Naglakad siya palapit sa akin at basta nalang tumayo sa harapan ko. Hindi naman ako mapakali. Hindi ko din kasi kayang salubungin ang mga titig niya sa akin ngayon. Bakit may sir na naman ang tawag mo sa akin? Muling tanong niya. Hindi ko mapigilan ang mapakagat sa sarili kong labi. Bakit nga ba? Heist, tsaka kailangan ba talaga may explanation? Paano? Ano ang sasabihin ko sa kanya? Ano po kasi? May sir na. Kasi hindi ba't break na tayo? Kandautal pero lakas loob kong sagot sa kanya. Hindi ko mapigilan ang mapaigik nang bigla niya na lang akong hinawakan sa magkabilaan kong braso. Gulat akong napaangat ng tingin. Na siyang dahilan, kaya biglang nagkatagpo ang aming mga paningin. Anong sabi mo? Break? Kanino mo nalaman ang ganyang salita? Nahihimigan ko ang galit sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon, kaya hindi ko mapigilan ang mahintatakutan. Bakit?
hindi pa ba tayo break? Hiwalay na po tayo, di ba? May iba na kayong girlfriend eh. Lakas loob kong bigkas. Bigla na lang kasing bumalik sa alaala ko ang video na isinend sa akin ni Raven noong unang gabi na hindi siya umuwi. Kapag naaalala ko yon, hindi ko talaga mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Girlfriend? Who? Sinong may sabi sa'yo? Tsaka sinong may sabi sa'yo na break na tayo? Pumayag ba ako? Seryosong tanong niya. Bakit hindi ka papayag? Gayong may iba ka na nga. Ayaw ko sa lalaking may shotang iba, kaya break na tayo. Lakas loob kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang lalong pagdiin ng pagkakahawak niya sa magkabilaan kong balikat, kaya hindi ko mapigilan ang mapanguwi. No, hindi ako papayag na makikipag-break ka sa akin. Hindi ako papayag na mauwi lang sa walang pagtitiis at paghihintay ko sa'yo. Seryosong bigkas niya na labis kong ikinagulat. Pakiramdam ko biglang nawala ang sakit sa ulo ko dahil sa narinig ko mula kay Lucio. Hindi kasi talaga ito ang inaasahan ko. Akala ko talaga tapos na ang relasyon namin dahil ilang buwan din siyang hindi nagpakita sa akin at ilang buwan din kaming walang komunikasyon. Ibig mo bang sabihin hindi pa tayo hiwalay? Ayaw mo pa? Bakit? Hindi ba't may iba ka na? Nakakunot ang noo kong tanong sa kanya. Ayaw ko na sanang isipin ang tungkol sa nakita kong video na nakikipaghalikan siya sa iba. Pero mukhang kailangan yata naming pag-usapan ito ngayon para magkalinawan kami. Hell no! Saan mo nakuha ang ideya na break na tayo? Tsaka, kanino mo ba nakuha ang salitang break na yan? Sino nagturo sa'yo? Si DJ ba? Nililigawan ka ba ng kapatid ko kaya gusto mo na makipaghiwalay sa akin ngayon? Matalim ang mga matang sagot niya. Hindi walang ganon. Friend lang kami ni DJ at wala akong balak na magpaligo kahit kanino. Nakaingos kong sagot sa kanya. Macy, sa halos 2 buwan na hindi ako umuwi dito sa bahay, pagod ako. Gusto ko sana magpahinga, pero ano tong ginawa mo? Talagang nagawa mong sumama kay DJ sa bar? Tsaka, kailan ka pa natutong uminom? Seryosong tanong niya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Gayong malabo na nga ang relasyon namin. Nagawa niya nang tumingin sa ibang babae at masakit sa akin yon. Ilang linggo ko din iniyakan yun Tapos ngayon babalik siya para sabihin na hindi pa raw kami hiwalay. Kaunti na lang, makaka-move on na sana ako eh. Tsaka anong sabi niya? Pagod siya? Eh di wow, saan naman siya napagod? Sa babae niya? Sa naisip kong yon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kirot sa puso ko. Sana pala hindi ko nalang inihagis ang phone para hindi sana nasira yon, para maipamukha ko sa kanya ang video na nasa messenger kung saan makikita na nakipaghalikan siya sa ibang babae. Girlfriend pa rin kita at ayaw na ayaw kong makikita na sumasama ka sa DJ na yon. Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Hindi, ayaw ko nang maging boyfriend ka. Ayaw ko na sa'yo. Diretsahan kong bigkas. Ilang minuto din siyang nakatitig sa akin habang bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Anong sabi mo? Ayaw mo na sa akin? Seryosong tanong niya. Pati yata tenga niya ay napansin kong biglang namula at lalong sumeryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Kaya lang, nasabi ko na ang gusto kong sabihin at gusto kong panindigan iyon. Minsan na akong umiyak ng dahil sa kanya at ayaw ko nang maulit pa yon. Ayaw ko na sa'yo dahil birthday na birthday ko. Nagawa mo makapag-anuhan sa ibang babae. Sa pagkakataon na to, hindi ko na kaya pang itago ang sakit na nararamdaman ko. Kusa nang pumatak ng luha mula sa aking mga mata. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa kanyang muka at tulala akong tinitigan. Akala mo siguro hindi ko alam? Nagawa mo kong layasan sa mismong araw ng birthday ko, tapos makikita ko na lang na nakikipaghalikan ka sa iba? Muli kong bigkas sa kabila ng aking paghikbi. Halos inisang hakbang naman niya ang pagitan naming dalawa, kasabay ng paghawak niya sa magkabilaan kong balikat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo nga sa akin kung anong ibig mong sabihin. Seryoso niyang tanong. Hilam ang luha sa mga mata na tinitigan ko siya. Bakit umalis ka sa mismong kaarawan ko? Porket hindi ako pumayag na magpakasal tayo? Basta mo na lang ako nilayasan? Akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba ako lang? Humahagulhol kong bigkas. Gusto kong kumawala sa hawak niya, pero pakiramdam ko, bigla akong nawala ng lakas. Wala na akong gustong gawin ngayon, kundi ang umiyak na lang. Yan bang dahilan? Kaya nasabi mo na ayaw mo na sa akin?
Na-break na tayo? Seryoso niyang tanong. No, hindi lang yon. Meron pa. Marami pang dahilan kaya ayaw ko na. Nangako ka sa akin noon at hindi mo ko paiiyakin. Pero ano tong ginawa mo? Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Galit kong sagot sa kanya. Akala ko ubos na ang luha ko. Pero bakit parang ayaw na naman tumigil sa paglabas mula sa aking mga mata? Bakit nagawa mo makipaghalikan sa iba? Seryosong tanong ko sa kanya. Tuluyan na ngang sumabog ang damdamin na halos 2 buwan ko na din kinikimkim sa puso ko. Mas maganda na nga ang ganito. Mas mabuti pang hanggat maaga pa, magkalinawan na kami. Hindi ko maintindihan. Hey, alam ko nagkamali ako sa pag-alis ko ng birthday mo. Pero masisisi mo ba ako? Sobra akong nasaktan sa naging desisyon mo, Macy. Alam mo naman siguro kung gaano kakasabik na maikasal tayo, di ba? Mahal kita. Mahal na mahal kita. At wala akong ibang gusto, kundi ang maging asawa ka at magiging aking kahabang buhay. Mahinahon niyang bigkas habang masuyo niyang pinunasan ang luha sa aking mga mata.